Kay lambing ng harana, ako'y naghihintay, taginting ng kutiapi, maluwalhati sa gitna ng karimlan. Aking naramdaman ang tinig na kay lambing. Magandang umaga po, Lola Riva. Sino ka? Ako po si Paula. Anak po ako ni Luding, yung dati niyo pong kasambahay. Sinong Luding? Yung dati niyo pong... Si Luding! Yung babaeng puno ng sama ng loob. Po? Tumabi ka riyan at hindi ko siya makita. Napalingon ako sa likuran ko pero wala naman akong nakitang ibang tao nun. Nagtaka tuloy ako kung sino yung tinutukoy niyang hindi niya raw makita. Ay, sabi ko tumabi ka. Ayaw mong tumabi, ha? Ay! Lola! Huwag niyo po akong basain! Sinabi na kasing tumabi ka riyan eh. Gamit ang malakas na tubig mula sa hose, pinagtabuyan ako ng matanda. Basang-basa ako, pati ang mga maleta ko, nang biglang may isang gwapong binata na tumakbo mula sa loob ng bahay at pinigilan si Lola. Lola, sandali, tama na po yan. Carlo, apo. Hala, bakit niyo po siya binasala? Miss, okay ka lang? Sorry minsan sinusumpong ng Alzheimer's sa lola ko eh. Ako nga pala si Carlo, apo niya. Ikaw? Ako po si Paula, sir. Ikaw pala yung Paula na sinasabi ni Aling Luding sa text. Opo, anak niya po ako. Halika, pumasok ka. Ituturo ko sa iyo yung tutulugan mo. Tsaka, magpalit ka na rin ng tuyong damit. Paano si Lola Riva? Nako, hindi mo yan mapapapasok sa bahay. Tuwing 13th of the month. Umaga pa lang, nasa garden na yan. July 13 ngayon. Malamang bukas pa siya umakit sa kwarto niya. Carlo, ano bang pinagsasasabi mo riyan? Kumain ka na ba ng almusal pa? Nagluto ako ng sinangag, ham omelette, hotdog, at pritong itlog. May brewed coffee na nakasalang sa takor. Kumain ka na. Ikaw naman, iha. Ikaw kamo si Paula na anak ni Luding? Ako nga po, Lola. Ngayon bang simula ng paninilbihan mo? Opo. Bakit basang-basa ka? Binasa mo po siya, Lay.
Binasa ko ang kawawang babaeng to. Apo, huwag ka nga magpauso ng mga bagay na hindi totoo. Ay, naku po, ang lola talaga. Okay, sige. Ako na po yung nambasa kay Paula. Tara na nga't mag-almusal na muna kayong dalawa sa loob. Medyo kakaiba ang ugali ni Lola Riva. Para siyang naguulyanin na medyo nababaliw ng kaunti. Pero bigla rin namang babalik sa pagiging matino. Noong hapon na yon, ay inilibot ako ni Carlo sa buong mansyon nila at talaga pong namangha ako noon. Pero meron po talagang nakakuha ng atensyon ko, Miss Anne. Ang gara naman ng mga gown na to, sir. Huwag mo na akong tawaging Sir Paula. Di ba 17 ka lang? Opo. Hindi magkaedad lang tayo. Ganun po ba? Carlo na lang yung itawag mo sa akin, okay? Okay. Carlo. Saan galing ang gowns na to? Ang Lola Riva ko ang nagdisenyo at nanahinang lahat ng yan. Parang yung katulad ng mga ginagamit sa sagala. Yung mga mukhang mamahalin. Sobrang ganda talaga, sir. Mamahalin talaga ang mga telang yan. Yung iba dyan, binili ko pa sa Italy nung nagpunta kami doon ni Papa ng birthday ko. Inregalo ko sa lola ko. Mahilig kasi siyang manahi eh. Tsaka masayang masaya siya kapag nakakagawa siya ng mga gowns na pang reyna-reyna. Ganon. Ganun ba? Ang galing naman ng lola mo. Totoo. Tumigil lang naman siya kasi nawala kasi yung pinakamagandang disenyong nagawa niya nun. Ha? Nawala? Oo eh. Hala? Bakit naman? Ano nangyari? Ewan ko ba? Basta nawala eh. Sayang naman. Ano yun, ninakaw? Parang gano'n na nga. Sabi ni Papa. Sobrang ganda siguro ng gown na ninakaw kay Lola. Wedding gown yun. Yun yung ninakaw sa lola ko. Wedding gown? Oo, ang ganda nun. Kulay puti na puno ng Swarovski crystals at pearls na galing pang Mindanao. Fully beaded. Pinaghirapan tinahin ng lola ko yun para sa kasal niya. Kasal niya kanino? Di sa lolo ko. Sorry po, sir, pero ibig bang sabihin hindi kasal ang lola mo sa lolo mo? Paula, anong ginagawa mo riyan? Pumunta ka nga ron sa kwarto ko at linisin mo ang ilalim ng kama ko. Ngayon na, bilisan mo! Opo, Lola. Carlo, halika sa hardin. Mag-uusap tayo. Natakot ako sa tono ng pananalita ni Lola Riva. Kaya sumunod na lang po ako. Pumasok ako sa isang madilim na kwarto sa bandang dulo ng second floor. Nagulat ako sa nakita ko, Miss Anne. Sobrang dilim ng kwarto dahil wala nang mga bumbilya ng ilaw na nakalagay sa kisame. Pero may mga kandila sa kandelabrang nakapatong doon sa malaking mesa, malapit sa isang inaamag
na kama. Puno ng agiw ang kisame at naggagapangan na ang mga gagamba sa sahig at dingding. Amoy usok na rin po ang buong kwarto. Napakamot po ako ng ulo noon. Nagtataka talaga ako kung bakit ganoon ang itsura ng kwartong yon. Naisip ko pa nga po na baka nagkamali lang ako ng pinasukang kwarto. Pero hindi naman eh. Ito talaga yung kwarto ni Lola Riva. Napansin ko ho yung isang posporong nakapatong sa mesa. Sinindihan ko ang mga kandila at nagliwanag ng bahagya ang silid. Doon ko na nakitang nakapako pala ang mga bintanang kahoy. Mukhang hindi na pwedeng buksan. Kaya pala sobrang dilim doon. Kahit na hapon pa lang naman. Natigilan ako sandali nang makita ko ang mga larawan na nasa lumang picture frames na doon din nakapatong sa mesa. Isang matandang mistizong lalaki po ang nasa larawan. Ito siguro yung asawa ni Lola Riva. Ano kayang pangalan niya? Nakakita ako ng tambo at nagsimula akong magwalis sa paligid. Maya-maya po, pagwalis ko sa ilalim ng katre, ay may nabangga akong kahoy. Dinukot ko ito pero bigla akong napaatras nang may maramdaman akong bagay na dumampi sa kamay ko. Malamig. Nangilabot po ako. Ano yun? May tao ba dyan sa ilalim ng katre? Dahan-dahan akong sumilip at nagulat ako sa nakita ko. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Kinuha ko ito at binuksan. Nakita ko ang mga larawan ng asawa ni Lola Riva. Larawan na kinunan sa iba't ibang bansa. At sa karamihan ng larawan, ay may kayakap at kahalikan ang matandang lalaki. Isang mistizang babae. Ito po siguro si Lola Riva noon. Ang ganda naman ni Lola Riva nung kabataan niya. Ang sexy pa. Kakainggit ah. Uy, teka. May sulat pa sa likod ng picture. Natigilan ako ng bahagya nang mabasa ko ng buo ang nakasulat sa larawan.
Mahal kong Lucinda, mahal na mahal kita. Maghintay ka lamang at malapit na tayong ikasal. Nagmamahal, Adolfo. Paula, Ay, matandang multo! anong ginagawa mo rito sa silid ni Adolfo? Silid ni Adolfo? Ay, hindi ko po alam na... Teka, saan po bang kwarto niyo? Tonta! Hindi ko kailanman pinasok ang kwarto ng talipandas na si Adolfo. Bakit ka nangahas na pumasok dito? Halika nga rito. Aray ko po, Lola! Masakit po!